Amen. Nagkita naman kita, ang iba, wala Wednesday. Kaya, it's a privilege na maka-worship tayo kay Lord. Okay, sinabi ng ating moderator. Okay, alam niyo po, bakit meron tayong break time? Doon tayo gawin natin yung mga personal necessity natin. Ibig sabihin, go to CR before and after the service. During the service, dapat intact na tayo. Alam niyo po, pag nagsimba ang Muslim, wala na pwedeng magtayo. Pag nagsimba ang mga iglesia ni Manalo, wala na pwedeng magtayo at maglalakad. Ito mga kapatid, iba ang Diyos sinasamba nila. Si Manalo, ang pagkilala nila kay Kristo tao. Tayo, naniniwala tayo si Kristo Diyos. Tama. Kaya dapat tama ng ating pagsamba. Tama ang ating ugali sa loob ng sambahan. Kasi naniniwala tayo, sumasamba tayo, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kaya nararapat lang na bigyan natin ng respeto ang ating sinasamba. Kung dito yung ating presidente o si Gobernador Tamayo, bisita natin, ikaw ba'y palagandakad dyan? Ikaw ba'y magtitext dyan? Ikaw ba'y magsasalita dyan sa upuan mo? Kung andito yung audience natin ngayon, si VP Sara, talaga makikinig tayo sa kanya, tama? Sinasamba natin Diyos. Kaya dapat lang bigyan natin ng 100% ng pag-respeto, paggalang sa kanya. Amen? Kaya, okay, ilagay natin ang ating mga sarili, pati si Glenn, huwag na maglakad-lakad. Makinig, magbihig, magpupo. You can sit down there, You can sit down there. Alright. Ayun, ang ating mga cellphone, naka-silent mode. I pray wala na pong magte-text kasi hindi ko oras para mag-text tayo. Oras ito ng pakikinig na preaching time. James chapter 4, verse 13. Magsitayo tayo lahat. James chapter number 4, verse 13 until verse number 15. Alright. Sabay-sabay natin basahin ang tatlong verse. Beginning verse 13, 14, and 15. James chapter number 4. Alright, read. Go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain. Whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is given a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. For that we ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. This verse speaks about trust God's plan. Trust God's plan. Na sa ating mga plano, dapat ay magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Ang iyong plano, ating plano, mga kapatid, isanggunin natin sa Diyos. Mag-pray tayo, dalangin namin Panginoon, umagang ito na ikaw ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Hayaan niyo ang Holy Spirit mag-work sa bawat puso namin. And help Lord na ang iyong salita ay mag-minister po sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo kami, Ama, na sa aming mga plano ay ikaw ang aming kinukonsulta, ikaw ang aming pinakausap, isinasanggunin namin ang aming mga plano. Ang aming mga plano ay dapat sang-ayon, in line, sa iyong kalooban, Panginoon. Sapagkat naniniwala kami na kapag ang aming plano ay kalooban mo, wala pong balakid, walang nakakahadlang, and above all, Lord, mag-prosper po ang aming mga plano. Kung kayo, Panginoon, tulungan niyo po kami na sa lahat ng mga plano namin, always i-consider namin kayo. Bago kami gagawa ng mga actions, mga decision makings, the best we can do is to pray hard, to consider, Lord, magiging kami ng counsel, magiging kami ng advice, sapagkat ayaw namin magkamali sa aming mga plano. Ayaw namin magkaroon
setback sa aming mga plano. And Lord, nakikita po namin, marami na kami mga planong palpak, hindi na prosper, simply because, Panginoon, kulang kami sa consultation, kulang kami sa pagsangguni. And sometimes, Lord, the worst, hindi namin pinag-pray. Kaya ngayong umaga is my prayer, Lord, tulungan niyo po kami na sa lahat ng mga endeavor, sa lahat ng mga decision makings, always and always namin ito, Lord. The first step we got there is to pray, Lord, to pray for it. At hingin kami ng wisdom sa inyo. Kung itong aming mga plano, Panginoon, ay talaga po ba inyong kalooban. The Bible says, Proverbs 14 verse number 12, sabi ng Panginoong Diyos, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Akala namin, Lord, maganda, akala namin tama, pero ang huli pala, ang hantungan, ang ending, ay kapahamakan. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging careful kami sa lahat na aming ginagawa. And always, Lord, isang guni namin sa inyo. Sapagkat ikaw ang nakakaalam, limitado ang aming knowledge. Pero salamat, Panginoon, nakikita niyo ang hindi namin nakikita sa unahan. Kaya Lord, salamat po. And sa aming oras na ito, alisin niyo ang mga antok, alisin niyo sa amin ang mga disturbances sa aming kalagitnaan. Sana magsilbi itong reminder sa amin lahat. This I pray in Jesus' name. Amen. And amen. Be seated. Trust God's plan. Good to know. He that say today or tomorrow, we will go into a such city and continue there a year, and buy and sell, and get gain. Whereas you know not what shall be on tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Verse number 15, for that we ought to say, if the Lord will, take note, if the Lord will, He shall live and do this or that. Mga kapatid. Now, listen, we all have plans. Amen? One thing is common, we all have plans. Lahat tayo may plano. Amen. Sino dito ang walang plano sa buhay? Meron ba? Wala. Minsan, kahit natutulog tayo, o nakahiga tayo, nakaupo tayo, naglalakad tayo, minsan ang ating utak nag-aanda, tama? Nagkaplano tayo, nag-drive ka ng tricycle, o nagbisikleta ka man, minsan ang usap, bukas, ganitong gawin ko. Next Sunday, ganitong gawin ko. Next week, ito yung gawin ko. Tama po ba? Hindi natin maalis, kasama sa buhay natin ang magpaplano. At wala pong masama sa plano. Amen? In fact, i-honor ng Panginoon ang tao nagaplano. Gusto ng Diyos, bawat tao may plano. Nagaplano tayo mga kapatid about sa ating career. Nagaplano tayo about sa ating business. Nagaplano tayo about sa ating pamilya. Tama po ba? Nagaplano tayo about sa ating mga ministry. Nagaplano tayo about sa ating mga finances. Kung meron kang pera, kahit wala ka pang pera, nagaplano ka pag magkapera. Sa dream pa lang. Kung ganito, if ever, bibigyan ako ng pagkakataon, magkaroon ako ng kapital, ito yung gawin. Wala ka pang pera. Pero may plano ka na, tama? So may plano tayo mga kapatid. May plano tayo sa future. Bakit ka nabuhulong sa PhilHealth? Bakit ka nabuhulong sa SSS? Bakit ka nag-apply sa pag-ibig? Kasi for the future. Tama po ba? So lahat tayo may plano. At lahat tayo dapat may plano. At magplano mga kapatid. Pero ang tanong, ngayong umaga mga kapatid, is that kasama ba ang Diyos sa iyong plano? Amen. Walang masama sa plano. Tama ang plano. Dapat ang plano. Pero ang tanong, sa plano mo, kinakonsider mo ba ang Diyos? Amen. Sa plano mo, kinakonsulta mo ba ang Diyos? That's the question mga kapatid. And very sad, mga kapatid, very sad, most of the time, sa ating mga plano, hindi natin ina-include ang Panginoong Diyos. Walang problema mga kapatid about planning. The problem is that ang Diyos hindi natin gina-consider. Kaya dito po sa ating binasa, in chapter number 4,
mga kapatid, reminder ito ni Apostle James sa mga tao na very confident sa sarili nila. No? Very confident sila sa future nila. Anong sabi nila? Anong sabi? Tingnan mo na Jonathan. Today or tomorrow. Yun yung po ang verse 13. Anong sabi ng verse 13? Oh, good to know. He that say, today or tomorrow, we will go into a such city. Oh. So, very confident sila bukas. Pupunta kami doon. Pupunta kami sa syudad. Ngayon, o baka bukas, ay pupunta ako sa syudad. At pagdating doon sa syudad, mag-buy and sell ako, bibili ako, at magbibinta ako. Upang magkaroon ako ng ginansya, sabi niya, and continue there a year, magpatuloy ako hanggang isang taon. At hanggang, while doon sa city, sabi niya, itong tao ito, anong gawin niya doon sa city? I will buy and sell, bibili ako, at magtitinda ako. Kaya itong negosyo para na buy and sell, matagal na ito ba? Nung una pa man, may buy and sell na. Binanggit sa Bible. Bakit siya mag-buy and sell? Ano yung sabi niya? And get gain upang magkaroon ng ginansya. Dapat lang. Kasi useless naman, mag-buy and sell ka, tapos wala kang ginansya. Bakit ka pa ng negosyo? Naghanap ka na ng problema. Pero ang punto dito, itong tao ito, very confident. Very confident siya na akala niya, ma-fulfill niya, matupad niya yung kanyang plano. Pero anong sabi ng verse 14? Anong reminder ng Diyos sa kanya? Whereas, amen? Ye know not what shall be on tomorrow. Subalit di nyo alam anong mangyayari sa kinabukasan. O sa bukas. Anong sabi ni James? Anong sabi ng salita ng Diyos? Sapagkat ano ang buhay? For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth. So dito nag-remind sa atin, mga kapatid, na huwag tayong masyadong overconfident sa ating sarili. Huwag tayong overconfident sa ating plano. Huwag tayong overconfident sa ating knowledge. No? The first thing, mga kapatid, we need to consider is that life is uncertain to us, but never uncertain to God. First thing we need to consider is that we are not in control of tomorrow. We are not in control of tomorrow. Pili ka, marami kang plano ngayon. Ito yung gawin ko bukas, itong gawin ko next week, ito yung gawin ko next month, or maybe next year. Pero tanong, how confident you are na ma-fulfill mo yung plano? Paano mo masabi na ang plano mo mangyari 100%? Paano mo masabi na magawa mo ang plano mo? Kaya ginimahin tayo ng Diyos, mga kapatid, na dapat sa ating everyday na buhay, mga kapatid, ay dapat isanggunin natin. Sapagkat wala tayong control sa kinabukasan. Di natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Pwede tayo magplano tonight, but we cannot guarantee that it will happen tomorrow. Tama? Pwede ka magplano ngayon. Pero ang tanong, yung plano mo ngayong gabi, mangyari ka kinabukasan. Ang daming tao nagplano na ngayon, pero ibang nangyari sa kinabukasan. Amen? Many things can change. Pwede ngayon healthy ka, pero next time hindi na. Pwede ka may pera ngayon, pero next time wala na. Pwede ka ngayon, mga kapatid, na meron kang opportunities, di mo masabi galing, in fact, kahit Kristiyano ka, di mo masabi, ang asawa mo ngayon, next year, asawa mo pa. Di mo masabi, ang husband mo ngayon, husband mo pa next year. Di mo masabi, ang anak mo ngayon, buhay pa yan next year. Ang husband mo, buhay pa yan next year. Ang wife mo next year, buhay pa yan. Yes, alam natin, Brother Rolando Mugna, sakitin. Pero sino makakala na yung palabas na sila doon sa hospital, nag-pre-billing na si Sister Elsie, nandun na doon para
ano na sila, ma-discharge na, ina-process na yun. Kaya sabi ng doktor, fit ka na, pwede ka na umuwi. Kasi stable ka na. O, pinauwi, i-process, may clearance na i-discharge na, makalabas na, galing sa doktor, ina-process na. Sino mag-expect na, imbis na paalis na pauwi na, that's the time na worse ang kanyang sitwasyon. That's the time na grabe yung BP niya to the point dumating pa na kumatos na. Sinabi ng doktor, pwede ka na, clear ka na umalis, fit ka na umuwi. Pero yung fit pala niya na umuwi, pwede na siya umuwi. Out doon sa kanyang excitement na makita niya yung bahay, mag-uwi na siya ng bahay. Hinahanap niya yung bahay niya, mga kapatid. That's the last time pala na experience niya na meron siyang hininga. After that, few seconds, natumba siya, nagbulag. That's the last time, mga kapatid, nakapagsalita siya. Ibalik ko ako sa tigaan ko. And that's the last word na nabanggit niya sa kanyang pamilya. Sino makakala? And eventually, nawala siya. Pwede ako nakatayo ngayon, pero pwede next year, wala na ako. Even tomorrow, pwede mawala ako. Ganon din ito, kapatid. Sinong nakakaalam? Kaya sabi, today and tomorrow, huwag tayong magpakampante. Eh kung ano ka ngayon, ang lakas mo ngayon, malakas ka malakas ka pa next year. No! Only God knows. Kaya wala, alisin natin ang yabang sa ating sarili. Kasi minsan gusto ng Diyos, ibababa tayo. Kasi minsan ang ating isip, mas marunong pa tayo sa Diyos. Mas may alam pa tayo sa Diyos. At minsan ang ating plano, hindi na natin ginaat natin sa Diyos. Kaya ang Diyos minsan maggagawa ng paraan upang mahambol tayo. Gagawa ng paraan ng Diyos na ma-realize natin that without God, we can do nothing. Without God, we are ordinary. Without God, mga kapatid, we are zero. God is in control. Tandaan mo yan, mga kapatid. We are not in control of tomorrow. Hindi natin hawak ang bukas. Hindi natin hawak kung anong mangyari bukas. Diyos lang nakakaalam. Kaya dapat Diyos lang ang ating unahin. Diyos lang ang ating konsultahin. And I was so sad, mga kapatid. May isang pamilya. Membro sa atin, nagpunta the other day. In fact, nagpaalam sa akin by cellphone. Pastor, ganito. Sabi ko, sis, mas maganda, mag-usap tayo personal. Kasi pangit na dito kayo magpaalam sa cellphone. Hindi yan proper. Bilang pastor mo, kung kikilala mo ako pastor mo, punta ka dito sa bahay, punta kayo ni mister, dito tayo mag-usap. O bakit kayo nakapag-desisyon, pastor? Nilipat na kami sa Bagong Bayan. Ang aking mga anak, i-transfer ko na. O bakit? Anong problema? Kasi ang side ni mister, para kami ginugulo lagi. Wala kaming peace sa aming lugar. Laging, ang mga bata ko, laging silang may kasalanan. Ganito, ganyan. So, nakapag-desisyon kami, doon na lang kami mag-transfer. Sabi ko, una sa lahat, ipag-pray mo ba? Hindi siya makaimik. At sabi ko, pag mag-transfer ka, anong mangyayari doon sa spiritual life ninyo? Una, sige, sabihin natin may opportunity. Sabihin natin may mga project ang mister mo doon. May makuha ng mga project doon. Pero kumusta ang spiritual life? Kumusta mga bata mo, elementary at high school? Itong anak mong dalawa, member pa sa choir. Pag ito, na-influensya ng mundo. Pag ito, wala ng church life doon. Anong mangyayari itong dalawa? Mga babae ba ito? Dapat tayo, hindi lang tayo sa aspeto ng pangabuhi, hanap buhay ang tingnan natin. If there is one thing, bago tayo mag-desisyon, tingnan natin ang ating spiritual life, ang aspect ng ating spiritual life, kung doon tayo, masustain ba ang ating spiritual life? Hindi ba mapariwara ang ating buhay? Amen po ba? Pastor, may baptismo doon. Okay lang, may baptismo ng yapon. Hindi lahat na baptismo rin mo.
Hindi lahat na tinda, hindi lahat karinderya, restaurant, pareho ang tinda. At kahit pareho pa ang tinda, kahit pareho ang ulam, hindi pareho ang timpla. Tama po ba? It doesn't mean na by Baptist, pwede na kami dito, pastor. Total, pareho man ang pangalan Baptist. No! Kahit nga Bible Baptist, hindi pareho. Lalo na pag tradisyonal. Nandun ka na sa truth. Kaya mahirap yung mga membro, mga kapatid, na hindi, actually hindi na yan paalam. Kasi ang paalam, ang nagpapaalam, matinong tao, membro nagpapaalam, pastor, may ganito po plano kami ni Mister. Okay po ba sa inyo, pastor? Ano pong masabi ninyo, pastor? Ano pong ma-advise ninyo, pastor? At kung anong desisyon niyo, pastor? Susundin namin kayo sapagkat kayo pa kami, pastor. Pag sinabi niyo, okay, pastor, sige, susundin namin. Pag sinabi mo, pastor, na hindi namin susundin, pastor. Yun ang paalam. Pero kung nagsabi ka, pastor, ganito, pupunta kami doon na kami titira, at mag-advise si pastor na huwag lang, tapos hindi mo sinunod, bakit ka pa nag-advise? May plano ka na pala. May plano ka na sundin. Sa ayaw mo sa hindi, parang ang sinabi mo na, nag-inform ka lang kay pastor. Pinaalam mo lang kay pastor, pero hindi ka nag-seek ng advice. Kasi ang tao nag-seek ng advice, makinig sa advice ng pastor. Kasi walang pastor na matino na i-advise niya para mapahamak ang kanyang membro. Wala kayo. Walang text. Kung natuloy pa o what. Sinabi ko, sige, kung gusto mo talaga, okay, dalhin mo, bitin mo yung mga lalaki, iwan mo na yung mga babae, nag-aaral mo yan dito. Sabi ko, pwede sa bahay. For the meantime, pwede sila sa bahay. Para makakulit, total, andun si Ruby. Kaya pa namin i-stress si Ma'am ng aming budget para lang sa mga bata, yung dalawang babae. Sabi ko, itry ko lang, pastor. Kaya kayo, wag na kayong magpaalam kay pastor. Kung meron na pala kayong desisyon sa buhay nyo, wag na kayong magpaalam. Anong kwenta mag-advise ko sa inyo kung di ko pala sundo ang advice ni pastor? Mabuti na real talk tayo. Kasi magpunta kayo, magpaalam kay pastor, doon na kami. Yan ba matinong paalam? Before ka pa nagpunta, may plano ka na. Ito na yung gawin ko. Sa ayaw ni pastor, masugod si pastor hindi, gawin ko ito. Bakit ka pa nagpaalam? Ang nagpaalam, gahingi ng counsel, gahingi ng advice, pastor, anong nasabi nyo? Tama ba ito, pastor? At kung anong sabihin mo, pastor, yun ang susundin namin bilang pastor. Yun ang tama. Yun ang matinong plano. Huwag tayong magtaka kung hindi ka prosper ang ating plano. Simply because, mga kapatid, wala natin ginakonsult kay Lord. Wala tayong gasik ng advice. Anong sabi ko? Look at Proverbs. Anong Proverbs? Proverbs 27:1. Tingnan niyo po, Proverbs 27:1. Boast not thyself of tomorrow. Huwag mong ipagmalaki ang sarili mo kung ano ang bukas. Boast not thyself of tomorrow. That is, huwag kang mag-brag. Don't be proud. Boast not of thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring what? Forth. Kaya hindi mo alam anong mangyayari sa araw na yan. Boast not thyself. Remind tayo ng Diyos. Huwag tayong magpakampante, huwag tayong overconfident about sa ating sarili. Mga kapatid. Amen? One unexpected event, everything can suddenly change. And this truth is not meant to frighten us, mga kapatid. Kaya huwag tayo, lagi natin i-consult sa Panginoon. O Diyos, ito yung aking plano. Hindi ko hawak ang bukas. Hindi ko hawak ang aking buhay. Hindi ko hawak anong mangyayari. Pero Panginoon, please, i-prosper niyo po ang aking plano.
ganito, pupunta ka sa aking lugar, pupunta ka sa aking pinanggalingan, at doon ka maghahanap ng babae na mapag-asawa sa aking anak. Walang binigay si Abraham na specific. Anong klaseng babae? Taga-saan na babae? Anong height ng babae? Anong itsura ng babae? Totally flawless. Si Eliezer, wala siyang alam. Sino ba, paano ba ito para ako naghahanap ng karayom sa hay, doon sa Dayabi? Sabi mo paano? So anong ginawa ni Eliezer? Lord, sabi niya, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of my master Abraham, please prosper my journey. Anong prayer niya? Lord, please prosper my journey. Pagpalain niyo po ang aking plano, pagpalain niyo ang aking biyahe. Yun ang dapat. Si David, mga kapatid, nung sinalakay sila yung kampo nila in Ziklag, pagbalik nila sa kanilang kampo, gi-abrak ang kanyang mga anak, gi-abrak yung kanyang mga asawa, pati yung mga hayop nila. 3 days sila nagdanakan, pauwi sa kanilang nadatnan nila, sinunog yung kanilang kampo, nawala yung kanilang mga pamilya, gidabit ng mga kalaban. Anong sabi ni David? Lord, nag-pray siya. Panginoon, hahabulin ko ba yung aming kalaban? At Lord, kung hahabulin namin sila, maabutan ba namin sila? Yung prayer. Bago siya nagawa ng aksyon, nag-pray siya, Panginoon, gawin ko ba ito? Mahabol ko ba? Ma-recover ko ba ang aking pamilya? Mabalik ba sila? Sabi ni Diyos kay David, yes, thou shalt surely overtake you. May point ng kapatid, katulad kay David, katulad kay Eliezer, dapat i-consult natin ang ating plano sa Diyos. Amen. How many times nagplano ka, walang kasama ang Diyos? At doon mo na na-remember na mag-pray sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, nung naging pagpap na yung plano mo. Sometimes, i-allow tayo ng Panginoon ng pagpap para ma-remind tayo na useless ang ating plano kung hindi kasama ang Diyos. Because nothing beats the plan of God. This truth, mga kapatid, reminds us that we need to be dependent upon God. Amen? Sa lahat na bagay, dapat sa Diyos tayo magdepende. Proverbs 19:29. Proverbs 19:21, brother. Proverbs 19:21. Basahin natin ang Proverbs 19:21. Proverbs 19:21, read it all. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. Amen? Maraming mga sa puso natin, marami tayong agam-agam, marami tayong pangamba, marami tayong plano, marami tayong haka-haka sa ating puso, marami tayong mga ginaplano, ginaasam sa buhay. Sabi ng Book of Proverbs, there are many devices in a man's heart. Marami tayong skill, marami tayong plano, marami tayong ganito ang gawin ko. Pero ano sabi ng Bible? Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. Walang katumbas, walang kapantay, mga kapatid, ang counsel ng Diyos sa ating plano. Hindi mo mapapantayan ang plano ng Diyos sa plano mo. Kaya mas better ang counsel ni Lord ang ating hanapin. Ang counsel ni Lord, doon tayo mag-lead. Sa counsel ng Lord tayo sasandan. Sa counsel ng Lord tayo lalapit. Amen? Sapagkat ang counsel ni Lord, at the end of the day, that is the only counsel that shall stand before men. We have plans, but God has the final authority. Many times, si Apostle Paul, gusto siyang pumunta sa isang lugar, pero mga kapatid, the Bible says, mga kapatid, the door was shut. The door of opportunity was shut.
Hindi pinilit before na praise the Lord, give me an open door. Lord, gusto ko makapunta doon. Gusto ko, Lord, na preach the gospel. But there was a time, mga kapatid, nag-shut ng Panginoon ang opportunity. Wala siya director. Have you remember the island of Malta? Na instead magpunta sila doon sa Europe, na-stranded sila doon sa isang island. At doon sa island, mga kapatid, nagkaroon ng capsize, nagkaroon ng shipwreck, tapos nagpunta sila doon sa isang barbaric na island. At habang doon sila, kasama yung kanyang mga prisoners, nag-bonfire sila, at itong hawak niya Apostol Paul yung bundle of sticks, biglang paghawak niya, pag-angat niya doon sa sticks, may pumulupot na viper doon sa kanyang braso. At sabi ng mga tao, kung itong tao ito, nakaligtas doon sa bagyo, sa dagat, sa pagkalunod, tiyak, hindi ito makaligtas sa venomous viper. So, aantayin na lang natin na bumula yung kanyang bibig at mamamatay, sabi ng mga tao doon. Kasi alam nila, yung species doon ng snake, diri, venomous. At sabi nila, certainly patay ito. Pero nung ginawa niya po Sir Paul, pinagpag lang niya, nilapit niya yung braso niya doon sa bonfire, doon sa apoy, tapos nahulog. At wala nangyari sa kanila, so nasyak sila. Bakit ganito? Sino itong tao ito? Na hindi man lang siya na nung mayroong pumulupot na stick sa kanyang braso. And eventually nag-change ang kanilang perception. Nagkaroon ng malubhang sakit, fever, flu, yung kanilang chieftain. Pumunta si Apostol Paul doon sa kanilang leader yung sa isla na yon. Tapos ang ginawa ni Apostol Paul, pinapre-over niya yung kanilang pinaka-chief nila doon sa isla na yon. Sa mga taong barbaric, pinapray niya. At muntik na yung mamatay na tao. Pero nung i-pray over niya Apostol Paul, sabi ng Bible, gumaling. Gumaling yung tao na yon. At hindi lang po siya gumaling. Nung narinig ng mga tao isla, na gumaling yung kanilang pinaka-chief nila, na leader, nagsinatingan yung ibang may mga sakit. At pinag-pray niya Apostol Paul. I-pray over niya Apostol Paul. At lahat po sila gumaling sa isla na yon. At since then, mga kapatid, na-convert sila into Christianity. That there is only one real God, and that is the God of Apostle Paul, the God of Israel, and that is the Lord Jesus Christ. And na-convert sila into Christianity. Amen? Sometimes may mga plano tayo na minsan dinadivert ng Panginoon upang tistingan tayo, upang i-guide tayo, at minsan upang turuan tayo na maging pasensyoso. Because God has a perfect time for His own. Amen. Iba ang plano ng Diyos sa ating plano. How many times marami akong plano, mga kapatid, ganito gawin ko. Pero at tayo nagdaday, sabi ko, Lord, ito pa rin ang nakakala. Alam niyo po, kung naintindihan natin, mga kapatid, that God is in control. Kung naintindihan natin that God has the final authority sa ating buhay, you know what? It will make us, mga kapatid, number one, when we understand that we did not control sa ating future. Wala tayong control sa ating future. Number one, it will make us humble. Kung alam natin na wala tayong control sa ating sarili, kung ano mangyari bukas, it will make us humble. Hindi tayo maging proud sa ating sarili. Instead, it will make us humble. Lord, itong plano ko. Lord, kayo kung magplano para sa akin. At Lord, kung hindi man ma-materialize yung plano ko, turuan mo ang puso ko na magpasalamat pa rin ako sa iyo. At mag-submit pa rin ako sa iyo kahit ang aking plano ay iba sa plano mo. Amen. The problem sa maraming Kristiyano, minsan pag hindi nag-prosper ang ating plano, minsan parang nasugod tayo. Bakit Lord hindi na-materialize? Para man ito sa iyo. Matagal ko nang pinag-pray ito. Bakit hindi mo pag-grant? Bakit may mga open door sa iba? Bakit sila one time lang? Bakit ako, nag-faithful man ako sa iyo, sumusunod ako sa iyo, bakit hindi mo pa rin ako gigrant ang aking prayer? Minsan ganun tayo, mga kapatid. No! Listen, ang Diyos
atin mga kapatid. Kaya kung hindi man i-prosper ni Lord, hindi man i-grant ni Lord ang ating plano, ang ating gusto, at the end of the day, sabihin pa rin natin, Lord, thy will be done, not mine. It will make us humble. Number 2, it will make us prayerful. Kung wala nag-prosper ang plano mo ngayon, keep on praying. Keep on praying. Baka kulang ka pa sa prayer. Baka gusto ng Diyos. O sige, mag-pray ka muna dyan. Mag-pray ka muna dyan. Look what happened. Ilang years bago nagkaroon ng anak si Abraham. Bago binigay ng Diyos ang kanyang prayer at pangako ng Diyos, 75 years old siya. Sabi niya, Abraham, tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo ang mga bituin sa langit. Tingnan mo ang mga buhangin sa dagat. At yan, kung gaano sila kadami, yun ang magiging lahi mo. Yun ang magiging descendant mo. Sabi ng Diyos, ibig sabihin, marami siyang lahi, mga kapatid. Ilang taon si Abraham na, nangako ang Diyos na magkaroon siya ng sariling anak, magkakaroon siya ng anak, magkakaroon siya ng maraming lahi, 75 years old. But you know what? Ilang taon binigay ng Diyos, nagkaroon siya ng anak kay Isaac, 100 years old. Ilang taon na gamitin? Ilang taon nakantay si Abraham? 25 years old. 25 years, mga kapatid. Bago gigrant ang Panginoong Diyos. Joseph, sabi ng Diyos, ipadambo siya, dream siya. 2 meses, pati mga moon and stars, nagbow down doon sa kanyang seat. Sa kanyang ani, bundle, mga kapatid. That refers na someday, ang kanyang pamilya, mga kapatid, ay mag-bow down sa kanya. Ang kanyang mga kapatid, mag-bow down sa kanya. But bago yun nangyari, ilang years? 18 years. It took 18 years, mga kapatid, bago siya naging governor of Egypt. Imagine? That's why, mga kapatid, ang lesson dito, na dapat maging prayerful pa tayo. Maging humble pa tayo. And we need to learn to trust God more deeply. Lord, kahit di ko naintindihan yung plano mo, kahit di na-prosper yung plano mo, pero Lord, I know na hindi ka magkakamali sa plano mo para sa akin. Amen? Yung dapat ang ating attitude. That's the kind of attitude that i-bless ng Panginoon. Hindi na prosper ang ating plano, naging grumble tayo, naging murmurer tayo, nag-complain tayo. Bakit ganito? No. It should not be, mga kapatid. Take note, God's promise. Remember, we are not in control of tomorrow. Number 2 is that we need to submit our plans to Him. God wants to submit our plans to Him. Look at verse number 15. Let's go back to verse 15. Tingnan niyo po. Verse number 15. Balik tayo sa James chapter 4, verse 15. Verse 15, for that ye ought to say, if the Lord will. Notice the word, if the Lord will. Yan pinaka-highlight. Kung ano ang kalooban ng Diyos, we shall live or do this or do that. If the Lord will, that means that dapat isubmit natin kay Lord ang ating plano. Kung kalooban ng Diyos, the Bible does not say, do not make plans. Instead, it teaches us that we have to submit our plans to His will. Amen? Isubmit natin. Lord, kung kalooban niyo po, Lord, kung i-allow niyo po, Panginoon, ito po yung aming plano. Yun dapat. Not my will first, but simply, ating ipag-pray, Lord, bless my plans. Bless my plans. Lord, ano yung plano niyo sa akin?
Tama? Ang problema sa atin, malaman mo na lang. May plano na pala si ganito. Wala pa lang pre-request sa simbahan. I don't wonder, hindi tayo magtaka mga kapatid kung bakit hindi nag-prosper sapagkat hindi natin pinapag-pre-request. Ako naniniwala ang pre-request ang pag-pray ng maramihan, ang corporate prayer, malaki ang may tulong. It gives us wisdom, Lord, anong gagawin ko, anong plano mo. And the more tayo ka-praise the Lord sa ating plano, the more ginaplastar ng Panginoong Diyos. Anong sabi niya? Proverbs 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way. The steps of a good man are ordered by the Lord. Gusto mo ang steps mo maging order? Delight the Lord. Amen. Sino yung good man dyan? Yung tao na nag-consult sa Panginoon. Sino yung good man dyan? Yung tao na nag-bend ng kanyang knee, ginapag-pray sa Panginoon ang kanyang plano. That's the good man. You want the Lord to order your steps. You want the Lord to order your plan. You want the Lord to order your decisions. Delight the Lord. The steps of a good man are ordered by the Lord. Bless my plans. Prosper my plan, Lord. That should be our prayer. Proverbs 3:5 and 6. Ano sabi ng Bible? Trust in the Lord with all what? Thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Trust in the Lord. The Bible even says, trust in your heart, trust in your ability, trust in your skill, trust in your knowledge. No! The Bible says, trust in the Lord. Are you listening? To whom we trust? To whom should we trust? In the Lord. Question, in your plan, did you trust into the Lord? Did you entrust your plan to the Lord? Amen. Praise God mga kapatid. Pero kung hindi pa, dapat kay Lord natin. It said, and lean not unto thy own understanding. Huwag kang magtiwala, huwag kang magdepende sa sarili mong kakayanan, sa sarili mong knowledge, understanding. Rather, the Bible says, in all thy ways that influence your plans, whether career, whether business, whether your partner in life, or whatever it is, the Bible says, acknowledge Him, and He shall direct thy path. If we acknowledge the Lord, He will be the one to direct our path. Magpatayo ka ng bahay, magbili ka ng bahay, magbili ka ng lupa, magbili ka ng kambing, magnegosyo ka, o whatever kapatid, mag-abroad ka, dapat ipag-pray mo muna. Pray hard, Lord. Ano po ba? Bigyan mo ako, Lord, ng sign na, Panginoon, plano mo ito. Plano, prosper mo ito, Panginoong Diyos. At kung hindi man, Panginoong Diyos, let it be na hindi. Kaysa magkamali ako. Dapat ganun. Mahirap magkaroon ng simpa. Most of the time kasi inakala natin mas may alam na tayo. Maraming mga membro, magplano-plano na, wala kang galing ang consult sa pastor. Kasi iniisip nila, bakit ko pa i-consult sa pastor? But I thank the Lord during sa aking pagkayang people, lahat na plano ko, mga kapatid, hindi sa pagpapano, ginakonsulta ko sa pastor. Ginapaalam ko sa pastor ko. And that is a good habit. That should be a good practice. Kahit senior ka na. Kasi ang Diyos hindi nagkamali, naglagay ng pastor, spiritual father, to guide you. Pastor is shepherd. Bakit may shepherd ang mga sheep? To guide them. Kasi ang mga sheep, ang
lang yung nakikita nila. Kaya kailangan nila ng pastol. Kailangan nila ng overseer. Kailangan nila somebody mag-guide sa kanila para hindi sila mapahamak. At doon kinuha yung idea na si Jesus Christ is our good shepherd. But however, God put somebody as his under shepherd in the local church, and that is the man of God. To shepherd us, to guide us, to direct us. Mga kapatid. Pero walang kwenta ang pastor kung hindi mo gina-acknowledge ang leadership ng pastor. Walang kwenta ang pastor kung hindi mo gina-acknowledge ang advice ng pastor mo. But listen, church, God wants us to submit our plans to Him. Gusto ng Diyos, anumang plano natin, dapat isubmit natin sa Kanya. That's what the Bible says in His instruction. He shall direct their paths when we surrender our direction to God. When we surrender our plans to God. What happened? He will guide us. He will strengthen us. He is before us. Before making decision, pray first. Before making decision, ask God for wisdom. Before making decision, seek His direction. Before seeking making decision, examine whether your plans honor Him. Huwag kang hahanap ng trabaho, mga kapatid, na mapalayo ka sa Panginoon. Huwag kang hahanap ng negosyo na masacrifice yung oras mo sa Panginoon. That is not God's will. Make sure kung ikaw plano ka mag-negosyo, first thing you must consider is that, Lord, this business I will dedicate to you. And I promise, Lord, na dapat hindi ito mag-compete sa araw mo. Hindi ko na nakawin yung oras ko na Sunday. Because, Lord, I want to honor you. Dapat ganun. Bigyan mo ako, Lord, ng desisyon, yung negosyo, Panginoon, na walang conflict sa ministry. Hindi ako mapalayo sa iyo. Dapat ganun ang ating mindset. Hindi lang puro gain ang ating i-consider. Hindi lang profit ang i-consider mo. Ma-honor ba si Lord sa negosyo mo? Ma-honor ba si Lord sa trabaho mo? Amen. Nakakalungkot. Maraming Kristiyano, wala nang ganung mindset. Wala nang na-consider kung whether may Sunday sila o wala. Ang sa kanila, basta may trabaho, okay na. Bahala mo na simba-simba, okay na. Kapatid, pag wala kang spiritual foundation, I will tell you, everything will collapse and fail. Hindi ka magkaroon ng negosyo, hindi ka magkaroon ng trabaho na walang Panginoon. But I will tell you, there is no peace sa tao o God na tunay na Kristiyano na walang oras sa Panginoon. Examine whether your plans honor Him. Not every good opportunity comes from God. Take note, si Satan pinili ng bigay ng opportunity. That is why we need discernment. Kailangan natin ng discernment. Discernment is necessary. Kasi hindi lahat ang open door ay galing sa Panginoong Diyos. Honor God. Submit your plan to God. God wants to submit. God wants us to submit our plans to Him. Lord, ito yung plano ko. Kalooban mo ba ito, Panginoon? Gusto mo ba ito, Panginoon? Kung hindi, Lord, it's okay. Huwag ako magpumilit. That should be our attitude. Verse 15 says, if the Lord will, we shall live, sabi niya, doon tayo bumuhay, kung kalooban ng Diyos, at gawin natin, and do this, or do that. Hindi ko na mabilang mga kapatid, kahit kapwa ko yung people nung una. Na ngayon, hindi sila masaya sa Christian life din. Bakit? Nakasawa ng unbeliever. And I believe ang unbeliever, hindi talaga yung kalooban ng Diyos. What happened?
Sila nang dadala, hindi sila ang magdala sa simbahan sa partner nila. Sila ang dinala ng mga unbeliever nila ng mga partner. Bakit? Hindi ka konsulta. Hindi ka hingi ng counsel sa pastor. Kaya pati Christian life nila na sacrifice. Trust God's plan. Trust God's plan. Amen? Why? Why we need to trust God? Because we are not in control of tomorrow. That's number one. We are not in control. Wala tayong control. Kung ano mangyari bukas. Number two, God wants us to submit our plans to Him. Since mga kapatid, wala tayong control sa ano mangyari bukas, dapat ang ating plano i-submit natin sa Kanya. And last and third, mga kapatid, anong sabi niya? Alright? Look at verse 15 again. Sabi ng 14, verse 14. James chapter 4, verse number 14. Whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Third and final is that live faithfully today. Live faithfully today. Amen? Sometimes we become so focused on the future that we forget to live faithfully in the present. Ang ating mindset, ang ating mind doon naka-focus doon sa future. Nakalimutan natin ang today. Kaya lang sabi ng Bible, Matthew 6:34, sabi niya, take therefore no thought for tomorrow. For tomorrow shall take thought of the things of itself. Ibig sabihin, huwag mo munang problemahin bukas. Kung anong kaya mong gawin ngayon, gawin mo. Ipag ang bukas, may sariling paraan yan ng Diyos. Diba? Amen? So huwag tayong ma-overwhelm, huwag tayong mga kapatid, ma-preoccupy ang ating mind tomorrow. Nai-stress tayo tomorrow, na nakaligtaan natin, hindi natin na-enjoy ang ating buhay today because we are just always thinking about tomorrow. We are so worried about tomorrow. But the Bible says, thought not of tomorrow. Take therefore no thought for tomorrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Ibig sabihin, ang Diyos, gusto ng Diyos na i-maximize, gamitin natin, i-enjoy natin ang ating buhay ngayon sapagkat ang pinapalibugan mo, ang pinamori mo nga tomorrow, maybe next time, hindi mo na ma-experience. Sapagkat na-feel ka na enjoy ang present mo na. How many times mga tao nagkaroon ng anxiety, nagkaroon ng depression, sa kakaisip ng tomorrow, na-neglect nila, hindi na nila na-enjoy ang life nila present. This is a solemn reminder sa ating mga kapatid na dapat hindi tayo ma-misguided. I'm not saying na mali kung ang plano para bukas. Tama yan ang plano tayo bukas. Pero ang mali, yung napalibog ka na permi para sa wala ka nangyari, hindi mo man napabot, sige ka napalibog. Na to the point, mga kapatid, wala ka ng peace of mind kasi na-overthinking ka. Yun ang ayaw ng Diyos. Are you listening? Take the thought. Sabi ng Diyos, kung ang mga business, wala silang bar, hindi sila nagtatanim, hindi sila nagtitipon ng kanilang pagkain. Sabi niya, hindi kanya sila nagutuman. How much more sa inyo? How much more sa inyo? Sabi ng Diyos. God gives grace for today. We do not possess next year. Di natin hawak next year. But we do possess the opportunity to obey God today. Amen? Anong gusto ng Diyos? Live faithfully today. Mamuhay tayo ng matapat ngayon. Bakit mga kapatid? Sabi ng Bible, our life is like a vapor. Whereas you know not what shall be.
niyo alam kung anong mangyayari bukas. Sapagkat ano ang buhay sa niya? It is like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Since wala tayong control sa kinabukasan, are you listening? Di natin hawak ang mangyayari bukas. Dapat pala mga kapatid, ang lesson dito, dapat mag-faithful tayo. Dapat maging seryoso tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ngayon, dapat kung meron ng time na dapat magseryoso tayo, mag-faithful tayo, dapat it should be today. Amen? If we could be a soul winner, it should be today. If we want to be a giver, it should be today. If we want to be a blessing, it should be today. Amen? We should be loving. We should be forgiving. Are you listening? Today we can love others. Today we can forgive. Today we can serve God. Today we can obey God. Today we can trust Him. Kasi tomorrow might be too late. Kaya listen, kailan ka ba mag-faithful? Kung patay ka na? Kailan ka ba mag-serve? Kung bagado ka na? Tingnan niyo yan ko. Kailan ka mag-commit sa Panginoon? Kailan ka magpagamit sa Panginoon? Young people, tanong, kailan ka magpagamit sa Panginoon? Antayin mo ba maging matanda ka? Antayin mo ba maging mahina ka bago ka magsabi, Lord, finally, Pastor, I want to be faithful. If there is one thing that we need to make a decision today, that is to be faithful with the Lord. Minsan doon pa tayo mag-commit sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, kung ang Diyos meron ang ginawa sa atin. Ano sabi ng Bible? Di natin hawak ang buhay. Whereas you do not, what shall be on tomorrow? Sayang ang mag-faithful mo kung patay ka na. Paano mo pa magamit ng Diyos kung ano na? Wala ka na. Ang mensahe ng Diyos, nais ng Diyos ngayon. Sapagkat ngayon, pwede ka bang gawin? Sapagkat ngayon, pwede ka bang mag-decide? Sa ngayon, pwede ka bang mag-surrender sa Panginoon? Sa ngayon, pwede ka bang magpagamit sa Panginoong Diyos? Kaya sabi niya, today, because tomorrow might be too late. Bakit ako tayo magpagamit sa Panginoon? May mga tao na, Lord, bigyan mo na ako ng chance. Nasa hospital na, oxygen na, naka-ICU na, anong prayer nila? Lord, one more time. Kung buhayin mo ako, kung i-extend mo yung buhay ko, at Lord, kung lalakas pa ako, doon pa mag-commit sa Panginoon. Kapatid, it should not be. Amen? Right now, this is the perfect time, mga kapatid. Do not wait for a perfect future. Before becoming faithful to God, be faithful today. Amen? Be faithful today. Be obedient today. And be grateful today. Kahit may masamang nangyari, be grateful. Today is the right time. Today is the right time for you to obey God. And you know what? Listen, church. Peace comes when we trust God completely. Amen? Doon lamang mga kapatid, magkaroon tayo ng real peace kung magtiwala tayo sa Diyos. When we hold our own plans too tightly, it is easy to become stressed, frustrated, and discouraged whenever things do not happen the way we expect. But when we hold tightly to God, we can experience peace even when the future seems uncertain. Why? Because God sees tomorrow. God is already there, and God knows what is best for us. Mas may alam ang Diyos. Mas nakikita ng Diyos. Mga kapatid. Jeremiah 29:11, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. That is the plan of God. He will not
plan of evil, but good. God give us an expected end. Our future is secure not because we are skilled. Our future is secure because we are not good planners. But our future is secured because God is a faithful God. Amen. In conclusion, church, listen. Yes, let us make plans. Yes, let us dream. Yes, let us work diligently. But remember this, but let us do everything with humility and complete surrender to God. Always remember, we do not control tomorrow, but God does. And His will always better than ours. When your plans do not happen the way you expected, it does not mean God has abandoned you. Sometimes a closed door is protection. Sometimes a delay is preparation. And sometimes a change of plan is God's direction. Amen. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Kung ang ating plano na delay man, ating preparation na delay man, o ang ating plan of change man, sometimes ang Panginoong Diyos minaredirect tayo. At sa Kanyang pag-redirect sa ating mga kapatid, that is your protection. Kaya trust God's plan. Magtiwala ka lang sa plano ng Diyos. I believe God's plan is perfect plan. God's plan is better than our plan. God's way is better than our ways. As your thoughts is higher than my thoughts, and your ways than my ways, yet the more. Kung gaano kalayo ang east to west, ganon din kalayo ang ating plano sa Diyos. Kaya maingin mga kapatid, ang ating plano, isanggunin natin sa Panginoon. Napakasarap po ng ating plano, ipag-pray natin lagi sa Panginoon. Lord, ito yung plano ko, I believe hindi man Panginoong Diyos. Kung madiliman, I still believe na hindi kayo nag-abandon sa akin. Because God's plan is always right. And to wait is always right. Magantay tayo, mag-pray tayo, at isubmit natin ang ating mga plano sa Kanyang presensya at sa Kanyang pangalan. Amen? What are the three things, mga kapatid, that we need to consider? Trust God's plan. Okay? Number one, we are not in control. Why we need to trust God? Because we are not in control of tomorrow. Sino nakaka-predict sa tomorrow? Wala. Number two, God wants us to submit our plans to Him. Gusto ng Diyos, i-submit. Natutuwa ang Diyos sa mga tao na ang kanilang plano sinasangguni sa Kanya. And God wants to live faithfully today. Gusto ng Diyos, kapatid, mag-faithful ka ngayon. Ngayon habang buhay ka pa. Ngayon habang may lakas ka pa. Ngayon habang tiigi ka pa. At ngayon habang makaya mo pa. Sapagkat what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, but vanisheth for a little. Ngayon mga kapatid, tomorrow might be too late. Amen? I hope these three things would remind us that life is too short. Life is short. That's why the Bible says, boast not of thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. What a day may bring forth. Every head bow, every eye closed, tumayo tayo ka, gracious, loving, eternal Father, salamat kayo umaga. Sa inyo pong reminder sa amin about three things. That Lord, we are not in control of tomorrow. Wala kaming alam, wala din namin nakikita. Walang device, walang technology na pwedeng mag-predict kung ano mangyari bukas. That's why, Lord, we need to submit our plan to you. We need to surrender our decision to you. Let be the one, Lord, to direct us. Be the one, Lord, to guide us. Be the one, Lord, to prosper us. Alam namin, Lord, marami kaming plano. Araw-araw nagpaplano kami. But Lord, salamat this morning sa reminder na sa lahat na aming plano, the first thing gawin namin is to pray for our plan, to consult our plan. Ayaw namin magkamali.
magkaroon ng setback. And Lord, based on experience, marami ng mga Christian, Lord, hindi nag-prosper ang kanilang plano. At the end of the day, wala pa rin nangyari. Simply because ang kanilang plano sarili lang nila. Kaya this morning, Lord, lesson learned sa amin na it's better we consult to you. Better, Lord, ipag-pray namin ng mahabang panahon. Inuhod namin. Hihingi kami ng sight sa inyo, Lord. Ano po ba ang plano niyo? Ano po ba ang gusto niyo sa buhay ko? Negosyo man, career man, trabaho, pagpili ng kurso, pag-transfer, everything. Ang aming pagsabit sa aming plano, Lord, pagpapakita sa aming dependence sa inyo. Kaya this morning, I pray for all the members that are here today. Help us, Lord, each and every one of us today, to prosper our plans, that all our plans, Lord, should be in line in your plan. Jesus Christ, before His crucifixion, He said, Father, let this cup pass from me. But at the end of the day, He said, nevertheless, not my will, but thy will be done. Even Jesus Christ, Lord, is submitting His will to His Father. O God, today, bless this church and prosper us, Lord. Day to day, we make decisions. We have undertakings. We have endeavor. That's why, Lord, this morning I pray for all the members na lagi nila, Lord, i-consider, ipag-pray, Lord, ang lahat na bagay. Salamat, Lord, for your promise that if we consult to you, if we bring our concern, our prayer to you, you will be the one to prosper us. I pray for those young people, mga planning nila, especially, Lord, in looking for a job. Sana first thing, they need to consider, Lord, na dapat hindi masacrifice ang kanilang Sunday, hindi masacrifice ang kanilang ministry. We prioritize the ministry, the work of the Lord, kaysa aming trabaho. Kaya Father God in heaven, today, I pray, help us to be wise in our decisions. Help us to be wise in our actions. Give us discernment. Give us knowledge, Lord. Give us spiritual insight. Give us spiritual eyes that we will be able to see what are the things that needs to be done, what are the things we need to choose. Things that should harm us or endanger us. But we believe, Lord, according to your word, a very clear instruction from the Bible that the steps of a good man are ordered by the Lord. Kaya Father in heaven, today, whatever plans that we may have in the future, we need to undertake, Lord. Please prosper us and bless us. Bless the plan of our young people. Bless the plan of all our mothers, our fathers, and members of this church. I do not know anong mga plano nila day to day. But Lord, salamat po na may Diyos kaming malapitan. May Diyos kami na aming mai-commit ang aming plano sa iyo. Sapagkat, Panginoon, Ikaw ang mas nakakaalam, Ikaw ang nakakita. May nakita ka na hindi namin nakita. May alam ka na hindi namin alam. Kaya Lord, sa oras na ito, aming inilalapit po ang aming sarili sa inyo na kayong mag-prosper, kayong mag-bless sa aming plano. Whether negosyo, whether hanapbuhay, whether it is career, pag-aasawa, or everything, Lord. Help us that, Lord, our first response, our first action should, we need to pray it. We need to pray for it. And not just pray, but we need to pray it harder. This morning, church, it's good na tayo may mahamon. It's good na tayo may ma-remind this morning by the Word of God. That we are not in control of tomorrow. And that therefore we should submit our plans to God, to the Lord. But the good thing is that, the best thing is that we should live for today. Today is the best day na mag-faithful
tayo. Today is the best day na magpagamit tayo sa Panginoon. Today is the best day na maging generous tayo. Today is the right day, right time na maging surrender tayo. Because wala na tayong magawa pag wala na tayo sa mundo. Today is the right time. Magaya at magawa pa natin. This morning, when you come to the altar, we can pray together. And you submit your plan to God. I know all of us may plano. Tatay ka man, nanay ka man yung people, I do believe, certainly may plano tayo. When you come and say, Lord, please prosper my plan. Can you honestly come to the altar and kneel down and say, Lord, please prosper my decision. I want my decision, Lord, to be successful. I want my decision, Lord, to be your decision for me. Lord, help me in my decision. Lord, help me in my plan. Can you do that today? Can you honestly come to the altar and commit yourself, commit your life, and ask the Lord to guide your decision? Amen. How about the others? Are you wise enough? Na masabi mo, I don't need God in my decision? How about the others? Why can you not come to the altar and humble before God and acknowledge Him and say, Lord, please help me. Alam ko po mahirap, sa sarili ko lang ako magtiwala. Pero salamat Panginoon, andyan ka para tumulong sa akin. Salamat Lord, na Ikaw ang sa mag-direct sa akin, Panginoon. Amen. Gracious, eternal, and loving Father, we praise you, we thank you, dear God. We honor you this morning for the privilege, Lord, to be reminded, for the privilege to be instructed, that, Lord, in all our plans, in all our undertakings, in all our decision makings, the first thing we need to consider, the first thing we need to do is to pray, to consult, to commit, to submit our plans to you. Because we do not know what will happen to us. We do not know what will happen tomorrow. But thank you, dear Lord, because you know what is best for us. You know what is ahead of us. The song says, I do not know what will tomorrow, but I know who holds my hand. And that is our Lord Jesus Christ. That is why, Father in heaven, today, we pray together in this altar before you, Lord, asking you, begging you, that you will be the one to guide our plans, you will be the one to prosper our plans, you will be the one to direct us. Because we don't want to commit mistakes, we don't want to have a setback. That's why, Lord, today, please, be the one to make decision for us. We should not depend on our skill, we should not depend on our ability, we should not depend on our knowledge and wisdom. But, Lord, totally, only the person of the Lord Jesus Christ. Oh God, I pray for these people who came before you, who came on this altar, came forward, begging, kneeling before you. Help them, Lord. You have heard, you have seen their prayers, their requests, their intentions and concerns. Oh God, bless them, prosper them,
Help them, Lord, and I know that, Lord, certainly it is your will. I know, Lord, we can receive the answer from you, O God. That's why today, Father God, we just trust you, and Lord, if ever you will not grant our prayer, help us to have a grateful heart. Teach us not, Lord, that we should humble. If you turn down our prayers, if you turn down our request, teach us, Lord, to humble before you. Because you know what is best for us. If you close the door, it's okay. If you would not grant, it's okay, because you know better than us. You are the most wisest person. You are wiser than ours, Lord. You are wiser than our plans. That's why, Father, we trust you. And we know, Lord, in the right time, the perfect time, you will also, Lord, answer our prayer. You will answer and grant our request to you. Bless again, bless us. Thank you for this reminder that, Lord, we can live faithfully today while we're still alive. We can live faithfully today while we can. And we can live faithfully today while there is an opportunity. Thank you, God. Thank you for teaching us that life is too short. And we need to enjoy, Lord, life right now instead of overthinking what will happen tomorrow. Because tomorrow itself has its own way. The tomorrow, Lord, the future, is you will provide for us in the future. But we need to enjoy our life today when we can do it. Today while we have the strength. And while we have the opportunity. Father God, Lord, we trust you all these things. And hoping and looking forward that, Lord, will prosper our plans. Honor and adoration and glory, we give it back to you, Lord. In Christ's name we pray. Amen. And amen. Kaya this time, balik natin ang ating mind sa ating